Ito ang matindi. Martin Romualdez na mutla di nakaligtas sa pasabog ni VP Sara Duterte, bumuelta na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Malacanang Watch 2024 at ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Malacanang Watch 2024 para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Pag-uusapan natin ngayon, ito po, Sir no? Badong, Tuloy po ang atake. Yung mga bagong atake na hindi natin natalakay kanina, iisa-isayin pa rin natin yan. No? Tuloy-tuloy lang po ang atake nila kay VP Sara. No? Pero number one pa rin. Ibig sabihin, mula po na nagsimula silang umatake, taon na po ang binibilang. Nakaisang taon na kasi nagsimula yan hearing, budget hearing, di ba? Budget hearing na naman ngayon. Wala pong epekto. Number one pa rin po si VP Sara pagdating sa presidential survey. At as usual, kahit po anong pamimigay na ayuda, tanong nyo po kung sino kulelat. Si Martin pa rin, correct? Congressman, sinabi po kay VP Sara, don't be ungrateful to the government. No? Sabi ni Congressman na eto pa rin, si Jill Bungalon, don't be ungrateful to the government, Madam VP. Anyway, Bata pa to it's government whose lifeblood is sourced from taxpayers' hard-earned money that has been responsible for paying the salaries of your nearly 400 bodyguards. Okay. Pinagbibintangan po si VP Sara na walang utang na loob sa gobyerno at pinamukha pa na ang nagpapasweldo sa bodyguard mo na 400 ay galing sa tax ng taong bayan. Alam mo, Jill Bungalon, napakabata mo. Napakabata mo pa para pagsabihan mo yung Vice President. Si VP Sara walang utang na loob. Congressman. Congressman batang-bata pa. Parang naririnig mo ba yung sinasabi mo na si VP Sara walang utang na loob? Hello. No, hindi naman po kasi simula naman po na naging Vice President si VP Sara, no, hindi po siya talagang parang yung inendorso na parang utang na loob niya na kaya siya nanalong Vice President is dahil doon sa samahan na tinatag na 'di ba yung Unity? Para sa akin alam nyo kahit si VP Sara siguro is maging independent nung mga panahon na yon at tumakbo siyang Vice President, malamang ko manalo siya. 'Di ba? Walang kumbaga walang katakataka doon. 'Di ba? Baka kayo katulad nyo. Baka kailangan nyo ng padrino na mag-i-endorso sa inyo para manalo kayo. 'Di ba? Daba. Kaya naririnig nyo ba yung sinasabi nyo about kay VP Sara? Diba? Si VP Sara nga, sinuportahan si PBBM Sinuportahan ng Uniteam. Ipinakita niya talaga na nandudoon siya sa likod ng Uniteam. Sa tabi lang ako, nandito ako. Diba? Tumakbo siyang Vice President ng Uniteam para lumakas lalo. Diba? Kaya naging matunog ang Uniteam dahil syempre Marcos Duterte nagsama. Ang lakas nun. Diba? Paano mo masasabing walang utang na loob si VP Sara? Duterte yan. Diba? Hindi po dinala ng Uniteam o ng mga Marcos ang pangalang Duterte. Duterte yan. Diba? Hindi mo nadidinig yung sinasabi mo. Wala ka bang napapansin sa iyong paligid? Kaya nga sinasabi ko nga sinasabi din ng karamihan, kung naglaban sila ng presidential nung panahon ng 2022, dikdikan yan. Dahil ang mga Duterte, may mga supporter din yan katulad ng mga Marcos. Kaya nga naging 31 million tsaka 32 million Naririnig mo ba yung sinasabi ko? O naririnig mo yung sinasabi ng lahat? Baka naman natutulog ka sa pansitan, hindi mo alam yung nangyayari. Diba? Walang utang na loob. Sa gobyerno, walang utang na loob. Ito yung problema. Pag yung mga baghitong mambabatas natin nasanay ng diktador, nasanay sila ng walang demokrasya, no? Ang gusto ng mga to sumunod lang na sumunod. Tignan niyo sinabi niyo,
yung umaatake raw si VP Sara. Anong umaatake? Normal. Sa demokrasya, no? Kayong mga bagitong congressman, pag sinabing demokrasya, mayroon talagang dapat pumupuna. Hindi po kaya nga may... Ganun ba yung tawag nila sa taong nagsasalita ng kanyang saloobin, umaatake na agad? Ganun na ba ang tingin nyo? Kalaban na agad? Kinakalaban na agad ang gobyerno? 'Di ba? Ang kritisismo ba kalaban na agad? Ganto, ganyan, parang ganun. Hindi. Kumbaga siguro naglalabas lang si VP Sara ng kanyang saloobin, no? Sa lahat. Hindi niya naman planong siraan ang gobyerno. Kasi kung gusto niya sirain ang gobyerno, bakit pa siya makikipagtandem kay PBBM kung gusto niyang sirain ang gobyerno? Si VP Sara nga pwedeng magsalita ng masasama ngayon kay PBBM pero hindi niya ginagawa. 'Di ba? Hindi siya umaatake ng ganun. Siguro, may mga atake na dumarating ngayon kay PBBM. Yun ang tunay na atake talaga. No? Na kung ano-ano ang sinasabi kay PBBM, kung ano-ano yung pinapakita, ganto, ganyan, ganyan. Pero si VP Sara, hindi mo nadidinig o gumagawa ng hakbang para atakihin si PBBM. 'Di ba? Nandiyan pa rin yung pagiging mahinahon niya. Hangga't maaari, hindi siya nagsasalita ng hindi maganda kay Marcos. 'Di ba? Ngayon, kung ikaw iniisip mo na kailangan sumunod ka na lang sana, hindi ka na kumontra. Ay pangit na paniniwala 'yun, Kong. 'Di ba? Pangit na paniniwala 'yun. 'Di ba? Ang pangit naman yung maging sunod-sunuran ka. Kung alam mong may nakikita kang mali na hindi maganda, kailangan mo bang sundin yun? Mas kukonsintihin mo ba yun? Di ang ibig sabihin nun, hindi importante sa iyong taong bayan. Ayos na ayos nga yan, no? Ikaw yung nandyan sa litrato para tayo nag-uusap. Diba? Parang kinukonsinti mo paano yung mga taong bayan na maaapektuhan dun. Siyempre, sa lagay ni VP Sara, hindi ako ganun eh. Diba? Medyo babalikwas ako ng konti kasi may mga masasamang espiritu dyan eh. Di ba? Importante na nagsasalita rin siya dahil meron tayong demokrasya na magpahayag ka kung ano yung nararamdaman mo, kung ano yung gusto mong sabihin. Di ba? Parang ang pinaparating mo kasi nga naman is parang ayaw mo ng demokrasya eh. Parang wala nang karapatang magsalita yung mga tao. Bawal kang mga kritisismo. Di ba? Mas maganda nga yun, mas sinasabi mo kung ano yung nagiging pagkakamali. Ngayon, kung marirealize nila bandang huli yun, kung tatama sa kanila yun, mas maganda marirealize nila para mabawi nila yung pagkakamali na yun at magawa nila ng tama. Kasi kung walang pupuna sa pagkakamali mo, walang mangyayari. Yung akala mong mali, tama. 'Di ba? Kaya nga ang mga anak natin, pinapagalitan natin, pinupuna natin eh. Kasi 'di ba may mali, gusto mo itama sila. 'Di ba? Marirealize nila na mali pala yung ginagawa ko. Hindi na ako gagawa ng ganun para hindi na ako paluin kasi mali yun. 'Di ba parang ganun yun? Ngayon kung nagsasalita si VP Sara, may sinasabi si VP Sara. 'Di ba? Ayun yung ano niya, bino-voice out niya yung kung ano yung nakita niya, kung ano yung 'di ba? Masama ba ang gusto mo? Tumahimik lang siya, ganito. Hindi ako magsasalita. Sinasabi niya, wala naman siyang paninirang ginagawa eh. Kahit nga may mga issue na naglabasan, hindi sinasakyan ni VP Sara eh. Ano yung atake o paninirang ginagawa dun? Kasi pag sinabing mga atake, sinisiraan na yung gobyerno. Wala naman siyang ginagawang ganun eh. Nakasalamin ka lang pero mas matalino pa ata ako sa'yo. Tinatawag na may majority at minority. Kung wala pong pupuna sa mga ginagawa ng pamahalaan, Yun. hindi na po demokrasya yan. Wala na po yung Di ba? Tama, nandito tayo sa malayang bansa. 'Di ba? May demokrasya tayo, lahat may karapatang magsalita. O baka sabihin niyo, kayong mga vlogger kayo, ganito, kung makapagsalita kayo, ganito. Mas maganda nga yun, merong mga ganito. 'Di ba? Mas nalalaman mo kung ano yung medyo maling ginagawa mo. Ngayon, kung alam mong tama yung sinasabi mo o tama yung ginagawa mo, di magsalita ka rin. Ihayag mo, ipagtanggol mo yung sarili mo. 'Di ba? Ganun yan. Hindi mo pwedeng ipatanggal kung sino yung nagsasalita sa'yo, patahimikin kung sino yung nagsasalita laban sa'yo.
Dahil ang iisipin nila, ano, tinatanggalan ba tayo ng demokrasya? Di ba parang ganun? Ang hirap nun. Ikaw pang mapapag-isipang ng masama. Mahirap niya, sumasakay ka ngayon sa issue. Di ba? Pinagtatanggol mo yung gobyerno. Siyempre, pinagtatanggol mo. Nagpapasalamat sila sa'yo. Pero mali yung pagkakaano mo. Pagkakasalita mo ng ganyan. Ang kahulugan po ng demokrasya, rule Para of siyang kamukha ni Raul Manuel. majority. Pag sinabi pong majority, mayroong minority. No? Dito nga sa kaso na to, baka yung majority, yung majority ang naniniwala kay BP Sara. Siyempre, majority sa Congress. Siguro ngayon ko lang narinig tong Jill Bungalo na to. Akala niya siguro pag congressman, no? Wala ka dapat gagawin kundi opo, umayon lang ng umayon. Hindi po ganyan ng mga mambabatas. Nasanay kasi sila super majority. Pag opposition ka, yung opposition na nakita nila yung Liberal Party. Opposition na umaayon. Hindi sila sanay makakita ng opposition na totoo na kumukontra. Kaya tingin nila sa mga opposition, no, na kumukontra ay mga walang utang na loob. Anong koneksyon ng walang utang na loob sa pagiging pagbatikos ni BP Sara? Hindi mo Para ba sinabi walang utang na loob. Wala kang utang na loob, bakit nagsasalita ka? Dapat di ka nagsasalita. Kung ano yung pakiramdam mo o nasa dibdib mo, anuhin mo na lang. Isarili mo na lang, parang gano'n. Ibig sabihin, pag may nakikita kang hindi maganda, sarilinin mo na lang. alam mo ba na meron tayong konstitusyon, congressman? At yan pong pagbatikos, Kamukha talaga si ni Manuel eh. ay isa po yan sa mga pinakatangi na pinakaginagwardyahan o anong tawag doon? Isa po yan sa mga Bill of Rights. Tingin ko, Sir Badong, nagpapalapad ng papel. Siyempre, para mapansin. Nagpapapansin, pero mali yung taktika nyo ng pagpapapansin. Ako nagsasabi sa inyo, dahil sa ginagawa nyo yan, tatagilid kayo niyan. Diba? Malay mo, sinasakupan mong distrito, baka mamaya may mga makaduterte dyan, nakayari ka. Pinangangalagaan, pinangangalagaan. Isa po yan sa mga katangit-tangit pinangangalagaan, yung may karapatan ka na kumontra. Lahat may Very basic karapatan. po yan eh. Lahat po ng tao may karapatang kumontra. Parang ang dating sa At saka nakikita naman natin, hindi naman gagawin siguro ni VP Sara magsalita ng ganun kung siya gumagawa lang ng usap o nagpapapansin lang sa mga tao. 'Di ba? Kasi kung gagawin niya 'yon, 'di ba, parang siya pa yung lalabas na masama bandang huli. Ngayon, kung merong sinasabi si VP Sara na sinasabi nilang kinokontra o naninira sa gobyerno, mas maganda kung sino yung mga taong pinatutukuyan niya, dapat magsalita. 'Di ba? Mas idepensa nila yung sarili nila, hindi yung tumatahimik. Kasi kapag tumatahimik ka, wala. 'Di ba? Hindi mo ba ipagtatanggol ang sarili mo? Kung sa korte nga 'di ba? Hindi pa pwedeng hindi ka tumahimik. Kailangan ilahad mo kung ano yung nalalaman mo. Idepensa mo yung sarili mo sa mga ibinibintang sa'yo. Kailangan magsalita ka. Hindi pa pwedeng hindi. Kasi hindi maniniwala sa yung mga tao kung ikaw ay nakatahimik lang. Kung ano yung ibinibintang sa'yo o pinaparatang sa'yo, iisipin ng mga tao, totoo yun. 'Di ba? Totoo yun. Pero kung ipaglalaban mo yung sarili mo, hindi totoo yung sinasabi niyan sa akin. Ganto, ganyan, ganyan. Idepensa mo yung sarili mo. Lumaban ka. 'Di ba? Parang pelikula lang eh. pag kumukontra ka, ano ka na eh. Dapat kang ipakulong. Hindi po kawalan ng utang na loob yung kumukontra. May utang Parte na ng loob na tayo sa mga demokrasya kumukontra. yun. Alam nyo kung bakit? Dahil sa mga kumukontra na itatama. Oo, di ba yung sinasabi ko? Dito, At saka yung pagsasalita ni VP Sara, wala namang matinding paninira doon. Di ba? Naglabas lang siya ng ano niya, yung nalalaman niya, o may nalaman siya, o ganto, ganyan, ganon.
Diba? Hindi niya sinisiraan. Ngayon, kung ipapakulong si VP Sara dahil nagsasalita siya ng ganyan, ay hindi. Wala naman siyang paninirang ginagawa eh. Tanong ko ba, siya ba yung naglabas ng video? O hindi naman siya, di ba? Oh, wala siya. Kahit paano, hindi naman siya nagko-komento ng masama dun sa mga lumabas na video. Di ba? Hindi siya nagsasabi, uy, ganyan si ano eh. Oh, ganyan yan. No? Di ba? Parang ganito. Na talagang dinidiin niya na ganito, ay hindi, di ba? Wala siyang sinasabi. Hindi nga nagsasalita si VP Sara doon sa mga tawag-tawag na mga bangag-bangag. Hindi nga siya nagsasalita ng ganun eh. Pag may nakita silang mga nagbabantay, pag may nakita silang mga kumukontra, medyo titino ng konti. Hindi po pwede na, hindi po katwiran yung kayo po ay bagitong congressman. Ito lang, simple lang to, Sir Badong. Ang palabas, hindi pa pwedeng walang kontrabida. Kailangan may bida, may kontrabida. O ngayon. Nasaan ngayon si BP Sara doon? Hanapin nyo ngayon. Nasa bida o nasa kontrabida? Kayo mga katunay, tanungin ko kayo, nasaan si VP Sara? Nasa bida o nasa kontrabida? At kayo po ay galit sa mga kumukontra. Wala kayong karapatang maging mambabatas. Ganyan lang po naman sa Wala kayong karapatang maging politiko kung galit kayo sa mga kukontra sa inyo. Kasi hindi kayo handang tumanggap ng kritisismo. No? Artista nga tumatanggap ng kritisismo, kayo pa kaya? Yes, eh. Kontrahan, market of ideas, hindi po pwede na sumunod ka lang na sumunod. Na kailangan may idea ka rin. Hindi nasanay. Nasanay kay Martin na pagka kumontra ka titirahin ka . Okay. Ano yung sinasabi mong utang na loob? Ibig mo sabihin, binoto yan ng 32 million? Tapos, sisingilin mo ng utang na loob? Ibig sabihin yun, 32 million na yun, utang na loob niya. Yung boto ng 32 million, kasama dyan sa yun? boto namin na dapat protektahan ng Vice President. Malaki ang utang na loob ni VP Sara sa taong bayan. Yung mga taong bayan talaga ang nagluklok sa kanya bilang Vice President. Hindi dahil sa inendorso siya o sinali siya sa anong team na, di ba? Hindi dahil doon. Huwag na natin tignan yun. Ay, dahil unity team yan si VP Sara nanalo. Hindi yun. No? Talagang may mga supporter na yang Duterte. No, kaya lumaki ang boto ng mga Marcos dahil ang mga Duterte supporter ay sumama na din doon, nahalo na din doon. Ngayon, kaya lumaki din ang boto ni BP Sara dahil may mga humalo din na loyalista doon. Bukod pa doon sa mga tao na hindi loyalista, hindi mga Duterte, merong mga bumoto sa kanilang ganun. Diba? May mga supporter yan, lalong-lalo na yung mga Duterte. Kaya kahit hindi siya kasama diyan sa gabinete o sa partido nila dati, is mananalo't mananalo yan. Kung tumakbo nga ng congressman yan, kayong dalawa maglaban sa lugar nyo, baka manalo yan. Huwag mong isusumbat yan. Hindi nyo pwedeng isumbat na pinoprotektahan si BP Sara kaya wala siyang karapatang bumatikos. Mali po yan. Yung pong karapatan niya na protektahan, ang nagbigay po niyan, kami, hindi kayo. Yung boto po namin. Vice President, poprotektahan mo yan para hindi makalusot yung Senate President at Speaker para hindi sila kagad yung nasa kapangyarihan. Mga atat Mga sabik sa kapangyarihan yung nakulelat. O, eto pa isa. Kaya tigil-tigilan yung pagsasabi na walang utang na loob. No? Isa pa, hindi bodyguard yung 400 na yung pinaliwanag na may EP yan. Nakadeploy yan sa buong Pilipinas. Hindi kasama ni BP Sara yan. Yung kasama niya, yung mga PNP. Yung mga AFP, kung saan siya naroon yung mga yan. Sana inaaral nyo, no? Para hindi kung ano-ano sinasabi nyo. Tsaka Vice President yan Ito po ang sinabi pa ng isa. DepEd, walang direksyon under BP Sara. Sabi po ni Representative Garin. Marunong ka ba sa education? Talagang paborito sila ng paborito si Sara Duterte ng mga congressman, no? Sector, Garin. Alam ko may problema ka sa health sector . Di ba doktor ka? DOH ka dati. Okay, para sa iyong kaalaman, Garin. Hindi po automatic sa education. Hindi po yan katulad ng bumili ka ng bakuna. May resulta agad. Kaya dito dapat iba-iba no? Sa inyo,
no? Sa DOH, kung yan ang pinanggagalingan mo garin, bumili ka ng Dengbaxia, i-inection mo, may epekto kagad. Di ba? Yan ang problema ng Dengbaxia, di ba? Pero no comment ako dyan sa Dengbaxia. Hindi ko alam yan kung anong epekto niyan. Huwag na yung Dengbaxia. Halimbawa po yung polio. Bibili ka, i-inectionan mo, hindi magkakapolio yung bata. Automatic sa inyo. Sa education sector po, hindi yan automatic. No? Kung gusto mong tumaas yung test na kinukuha ng bata, hindi po yan, DepEd na ako dapat tumaas na kayo. Opo, tataas na po kami. Hindi po ganun yan. Wala pong pinaiinom na gamot para tumalino agad yung mga bata. Babaguhin mo yung curriculum, it will take you years para mabago yung curriculum. No? Alam niyo po ba yun? Secretary ay Congressman Garin? Hindi po simpleng ganun. Kaya po kung may inintroduce si VP Sara, sasabihin nyo na naman, walang direksyon si VP Sara. Wala palang direksyon. Bakit siya sinusunod niya? Ano pronouncement ni Angara? Susundan ko lang yung mga ginawa ni VP Sara. O, di ba? Ang ibig sabihin, kapag sinabi ni Angara na susundan ko lang, merong magandang ginawa si VP Sara sa DepEd. Di ba? O, partida yan, nilagay si Angara dyan, pero susundan ko. Ang ibig sabihin na susundan, itutuloy niya. Ibig sabihin, gumalaw si VP Sara doon sa DepEd at nagustuhan ni Angara yung mga ginagawa ni VP Sara sa DepEd. Susundan tsaka dadagdagan pa. 'Di ba? Hindi niya naman sinabi na tatanggalin ko yan o gagawa ako ng mga kasi itong si Sara Duterte wala namang ginawa sa DepEd. Hindi naman siya nagsalita ng ganon. Kayo lang talaga ang nagsasalita sa kanya ng ganon. At yung mga teachers naman, maganda naman ang sinasabi nila sa naging pamamalakad ni VP Sara sa DepEd. Kaya uulitin ko, partida na yon. No? Wala pa siya masyadong karanasan o wala pa siya ganong alam doon sa DepEd pero pinanindigan niya yon. 'Di ba? Ginawa niya yung trabahong binigay sa kanya ng gobyerno. 'Di ba? Kahit iba ang gusto niya, tinanggap niya pa rin. Pero kung sa iba ibibigay 'yon, hindi na para tanggapin niya 'yon, malamang ko nag-iingay-ingay na 'yan. Pero tinanggap niya ng buong puso. 'Di ba? Hindi niya tinanggihan. Sundan pala Bakit sinasabi niyo walang direksyon? Sino yung susundan? Ang walang direksyon, ganito po. Lahat ng mga pinagawa ni VP Sara, hindi natin i-adapt yan. Oo. Dahil sabog-sabog, walang direksyon. No. Ngayon tayo magsisimula. Ganon po ba pronouncement ni Angara? Hindi po ganon, di ba? Walang sinabi siyang ganon. Susundan niya yung mga ginawa ni VP Sara. Yun po bang si Angara nakaupo na nagsona? Ilang araw pa lang kung nakaupo na, di ba? Lahat po ng mga pinagmalaki ni BBM sa SONA tungkol sa education, sino po may gawa nun? Si VP Sara. VP Sara, DepEd Secretary siya. Kita nyo Pinakamahaba, pinakamaraming accomplishment sa SONA ni BBM. Kasi nakikita natin tong mga to is parang nagpapalapad na lang talaga sila ng papel. Diba? Magsasalita ako ng hindi maganda dyan kasi galit ang dyan Diba? Para mas lumapad ang papel ko para pag may kailangan ako, madali ako makalapit. DepEd. Sino kaya may gawa nun kung walang direksyon? Bakit pinagmalaki ni Marcos? Dapat, kung walang direksyon, kung wala hindi talagang pagmamalaki direksyon, yung 2 years ni BP Sara na sa DepEd, dapat ganito mangyayari sa SONA. Parang maharlikapan dyan na hindi man lang binanggit sana. Balikan mo yung SONA, Congressman. Hindi niya na dapat binanggit yun kung wala talagang nangyaring maganda roon sa DepEd. Hindi niya nababanggitin yun. Lalong-lalo na syempre magkalaban, di ba? Alam naman natin, nagkaroon ng hidwaan ng magkabilang panig ang Marcos at Duterte. Pero binanggit pa rin ni PBBM kung ano yung mga na-accomplish dun sa DepEd. Di ba? Parang dagdag puri pa rin kay VP Sara yun. Pinagmalaki doon kay VP Sara yun. Pag magbabago ka ng curriculum, hindi pwedeng masukat yung pinagbago mo ng curriculum ng 1 taon. No? Kasi isang grade pa lang yun Di ba? Baka yung implementation nun, nasa grade 7 pa lang. Pangalawang taon, grade 7, grade 8 na. Pangatlong taon, grade 7, grade 8, grade 9. Pang-apat na taon, grade 7, 8, 9, 10. Ganun po ang pagbabago ng curriculum. Hindi po yan simple.
4 na taon sa 4 years, may senior high school pa. 6 na taon. Para makarating siya ron sa senior high school. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Malacanang Watch 2024 at syempre yung boses na yun na ating natunghayan na nagbula kay Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.